So yun, magandang araw mga repa, welcome back po ulit dito sa ating channel. So for today's vlog ay ipapakita ko lang itong ating ginawang power hammer tsaka yung details para kung sakaling gusto nyo pong mag build ay pwede nyo pong gayahin. So ito po ay pinagawa sa atin ang mga industrial engineering from BSU Lipa. So ito po ay dadalhin namin sa Taal ngayon, kaya medyo nagmamadali po tayo. Yun yung setup natin. Ayan. So sa taas meron po tayong pulley, meron tayong flywheel, tsaka itong eccentric plate natin or eccentric plate. So then ito ay meron po tayo ditong spring, itong arm, swing arm, tsaka yung ating hammer. Ito naman po sa likod ay meron po tayong combination ng pulley. Ayan. So ito yung medyo crucial part dito sa pagpapagana nitong setup na ganito, kasi nakadepende po siya sa speed. So ito meron po tayong 2.5 na pulley dito, kinabit po natin sa 5.5 inches na pulley. And then dito naman ay meron po tayong 1 inch, yung sa taas po niyan ay 12 inches. So yun, trinay po namin i-direct ito dito sa motor, masyadong matulin, kaya nag-add po tayo nitong ganitong combination. Then shafting natin dito, 1 inch po yan, tsaka sa taas. Tapos itong flywheel po natin, ito, ang function naman po nito ay pang maintain po ng momentum. So dahil offset po tayo dito, kaya nag-add po tayo ng ganitong flywheel. Okay, so dito sa harap, ang plate na gamit po natin dito ay 10 mm ang thickness. Then yung diameter po nito ay 10 inches. Tapos nag-offset po tayo from center. From center nag-offset po tayo na 3 inches para naman po dito sa ating mounting ng pillow block. So yan, 3 inches po ang distance yan mula sa center. Ayan, then pumunta po tayo dito sa arm lang, kuha tayo metro. Ayan. So dito po sa arm, meron po tayo ditong butas na 170. So pitch po nito, pitch po ng butas sa butas 170. Tapos ang position po niyan ay center lang. So kayo na po bahala mag compute. Tapos yun, itong pillow block natin naka-center lang din. Tapos dito, ayan, mula dun sa center nun, tsaka sa center nito ay 375 magkabilaan, tsaka dito 375. Tapos itong sa swing arm natin ay 190. Ayan, so ito po ay 190. Mula dito hanggang dito ay 190. 190. Itong gitna natin ay 110. Ito po ay 110. Okay, yan. Tapos ang position po ng spring natin ay 130. 130 dito, 130 din sa kabila. So ito optional naman kung meron po kayong spring na coil lang, pwede rin yon. Meron po tayong in order na para dito talaga, pero dahil hindi umabot on time ay naglagay tayo ng option na, or ito yung naging option natin. Ito po ay shock absorber ng motorsiklo. So yan, tapos naka maximum lang po yan, kasi trinay namin sa pinakamalambot. Ayan, trinay namin sa pinakamalambot, hindi niya kayang paglaruin itong ating swing arm. Ayan. Tapos itong ating rod or yung hammer natin, ang haba po niyan ay, so ang haba po nito ay 510. Tapos ang size po nito 2 inches. Ang pillow block natin na ginamit ay P211. Medyo hinasa lang natin kasi nagkakaroon ng problema sa alignment. So may time siya na gumaganit, kaya nilagyan natin ng allowance para swabe lang yung takbo. So dito naman, ang gamit po natin pillow block dito ay P205-16.
16 po kasi ang P205 lang or UCP205 ang size po nun ay 25mm katulad po nito. So ito ay ayan, kung makikita nyo P205 pero yan po ay 1mm lang. Ito po ay 25mm lang. So yung 1 inch po nito, ang part number niya ay 205-16. Ayan, so yun. Baba. So yan, ang gamit namin na bolt dito ay high tensile, tapos ang size nito ay 10mm. Dito naman po ay 12mm dahil malaki yung butas ng ating bushing nitong ating shock absorber. Tapos dito, ayan, 10mm din. Tapos yung pillow block natin dyan, mga 10mm na po yan. Motor natin, itong motor natin ay 1.5 HP na induction. So ang ito ay walang lock. So ito po ay walang lock. So yung weight lang po ng ating motor ang magdadala sa kanya ng pressure dito sa ating belt. So ito, bali ititurid locker na lang po namin yan para hindi siya luluwag kapag umaandar na. Ayan, tapos ito po yung switch natin. Then kaya dadalhin na po namin ito sa site and yun, testingin po natin kung malakas ba itong ating hammer. So yun lang muna, maraming salamat mga repa.